balikat mo, mapalad ka nandito. Sabihin mo yung pangalan mo. Mapalad ka ng Mayupa. Amen. May gagawin ng Diyos. Huwag mong titignan ang katabi mo na wala. Busy sila sa mundo. Pero ikaw, binigyan mo ang panahon ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, pag inuna mo ang Diyos, unahin ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, mapalad tayo. Alam natin yung priority natin sa buhay. Sino priority natin sa buhay? Amen. Hallelujah. Panginoon, tunay o Diyos, sa umaga ito, patuloy kaming nananalangin. Walang sawang manalangin, O God, dahil O Diyos, from the start that we pray, that is the time that we receive the answers. Okay? Amen. Hindi mo kami pahihintayin ng matagal, O Diyos. And that is the time. Sabi nga, start here, receive here, O God. Amen. Kaya sa oras na ito, O God, kami nananalangin patuloy, walang tigil na manalangin, O God. Dahil kapag kami nanalangin, O Diyos, sigurado naman, ang katugunan ay matatanggap na namin. Amen. According to our faith, O God. Amen. Kaya, O God, oras na kami nanalangin, tinanggap na namin ang katugunan na iyong pinadala, O Diyos. Kaya sa araw na ito, O Diyos, pinapanalangin namin ang aming bansa. O Diyos, na tunay, Panginoon, nakikita mo, O God, hindi lingid sa iyo. Nakikita mo, O Diyos, ang bawat nakaupo, O God, ay nag-aagawan ng trono. Amen. Nag-aagawan ng kapangyarihan. Ngunit ikaw, O Diyos, O God, nagtitiwala kami, Panginoon, ikaw ang nagluklok. Kung sino ang iyong linuklok, Panginoon, siya naman ang aming igagalang, O Diyos, ang presidente. Kung sino man, O God. Kaya naman, O Diyos, samahan mo ang aming presidente. Galing sa iyo ang bawat desisyon niya, Panginoon, samahan mo siya ng iyong Espiritu, O Diyos, tunay, O God, at ang bawat nakapaligid sa kanya, Panginoon, O Diyos, na bigyan mo siya, Panginoon, ng yung godly man, Panginoon, O God, na mag-a-advise sa kanya, O Diyos, upang may advice na mabuti, Panginoon, O God, at ang bawat kabinete, Panginoon, O Diyos, Lord, nakita mo, Panginoon, O God, Lord, kung sino at ang sino ang tama, wala kami, Panginoon, karapatan humusga, ngunit ikaw, O Diyos, lahat sa iyo ang lahat, Panginoon. Kaya naman ang aming dalangin, O God, ang aming part bilang isang Kristiyano, tinawag mo ay panalangin. Kung ano man ang kanilang personal agenda, O God, you're going to expose, Panginoon. Yes, Ano, Diyos, lilinisin mo ang aming bayan upang, O Diyos, ang mga plano mo sa bayan namin na napakaganda ay mapangyari, O God. Kaya sa amin, tinataas namin ang Presidente, ang Vice President, tinataas din namin, ang mga Kongreso, O God, tinataas namin, ang mga habol sa 2028 na nagpapahayag, anuman ang kanilang personal agenda, O God. As I said, you will going to expose, Panginoon, O God. Kaya naman, O Diyos, Lord, tunay, O God, ang part namin bilang katawan mo dito sa lupa, Panginoon, ipanalangin, nilapit sa iyo, Panginoon, O God. Kaya naman nilalapit namin ang aming bansa, O God, sa iyo. Patuloy mong protektahan, patuloy mo, Panginoon, O Diyos, pagpalain, patuloy, O Diyos, o linisin ang aming bansa upang, O God, Lord, ang bawat mga mamamayan ng Pilipino, O God, ay makatamo, Panginoon, ng pagpapala galing mula sa iyo, O God. Hindi na manakaw ng anumang na gawa ng kaaway, O Diyos. Lord, tunay sa misyon namin ang bansang Pilipinas ng iyong pag-ibig, O God, ng iyong kapangyarihan, ng banal mong dugo, at ng aming panalangin, O God, binabakulan namin ito, O Diyos. At ganoon din ang bawat body of church, body of Christ, Panginoon, Lord, tunay, mga pastors, mga senior pastor, mga bishop, mga apostles, Panginoon, O God, Lord, samahan sila, Panginoon, mga leader, Panginoon, samahan sila, Panginoon, O God, ipadala mga harvest sa iyong katawan, Panginoon, O God, gagamitin mo, Panginoon, ang iyong katawan dito sa lupa, Panginoon, the body of Christ, Panginoon. At higit sa lahat, pinapanalangin namin ang New Living Word Church, O God, Lord, nakita mo, O God, that we are breaking, but, O God, that's breaking, O God, is a breakthrough, Panginoon, is coming, O God. We will not stop, Panginoon, praying. We will not stop, Panginoon, O God, na buksan ang gawain mo because, O God, you are with us, Panginoon, O God. The devil cannot stop us, Panginoon, O Diyos, na kami maglingkod sa iyo, Panginoon. That, O God, kaya naman, O God, alam namin ang scheme ng kaaway at alam namin ang gawa mo, Panginoon. Kapag dumarating ang ganitong panahon, meron kang gagawin, Panginoon.
Nauna lang ang kaaway, O God. Ipapadala mo ang bawat nararapat, O God, sa tahanan. Pagpalain, O God, ang New Living Word Church. And this church, O God, is come from you, Panginoon. From your heart, Panginoon. Kaya nobody can shake it. Nobody can shut down, O God, sa gawain mo, O God. And we believe, O God, this is yours, Panginoon, O God. Naniniwala kami, Panginoon, O God, ang pagpapala ay paparating na, O Diyos. Dahil, O God, ito yung aming inaasam-asam, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, tumutugon ng aming mga dalangin. At, O Diyos, sabi mo nga, Panginoon, O God, when the time that you were going to pour out the blessing, Panginoon, O God, Lord, everything, O God, i-clear up mo, Panginoon. Kaya, O God, yung mga natitira, Panginoon, salamat, O Diyos, that they deserve, O God, your blessing. Father, we thank you, O God. We bless, O God, your name. Samahan mo ko sa pagpapahayag ng iyong salita, O God. Maraming salamat, O God. Kasihan mo ako ng iyong spirito. Tusaga ng akin, hindi ko naman kaya ito. Ngunit, O God, hindi ako magsasawa, Panginoon, ng pahayag. Isa o dalawa, Panginoon, O God, na makikinig ng iyong salita, O God. You are in the midst of us, O God. Maraming salamat, O God, sa pagtitiwala mo, Panginoon, sa mga souls, Panginoon, mga bago, Panginoon, O God, na aming tuturuan, na sila'y magsasubmit, O God, sa authority na ibinagay mo, Panginoon, at sila'y lalago. Father, we thank you, O God. We thank you. We give you all the praises, O God. We give you all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po para sa inyo lahat. Magandang umaga. Amen po ba? Ang Diyos, nakikita natin ang paligid ng mundo na kung ano-ano yung nangyayari. Amen po ba? No, na nagkakagulo, marami ang mga nakabinbin nating panalangin, marami ang mga inihintay natin na hindi pa dumarating. Amen? Pero sa mundo, no, sa Panginoon, you need to wait. Amen po ba? Pero nakakatiyak tayo, as I said kanina, kapag ikaw ay nanalangin, sa oras na to, nanalangin ka, sa oras na to, matatanggap mo ang iyong kasagutan ng iyong panalangin. Paano, Bishop? According to your faith. Tama po ba? According to your faith. Amen po ba? Sa oras na to, nanalangin ka, from here and to here, matatanggap mo ang katugunan. Yes. According to your faith. Amen po ba? Sa bawat nagtsatsaga, sa bawat nagtitiis, no? Sa Diyos, no? Mag-aantay ka. Sa mundo, kapag meron kang gustong mangyari, hindi na ibibigay pa ang katugunan, hindi ka na nakakantay. At tip of your finger, you can click your Google, you can click, AI ba yun? No? Pwede kang magtanong sa Google, pwede kang magtanong sa AI, makikita mo ang kasagutan. But, no? Hindi ka nakakatiyak, lalo na sa AI, kung totoo o hindi. Amen! Tama po ba? Amen! Amen? No? Pero sa Diyos, siguradong totoo ang sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Siguradong totoo. Kaya ang kailangan dito, dinedevelop tayo ng Diyos, yung patience natin, dinedevelop ng Diyos, kinukultivate tayo ng Diyos, yung relasyon natin sa Kanya, kinukultivate at dinedevelop, rinirefine ng Diyos yung character natin if we deserve doon sa inihintay natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, kung titignan ko ang bilang natin, kung titignan ko ang mga wala at nagwawala, amen po ba? Yung they are in the church, ano ba sasabihin ko? Ayaw lumabas ng simbahan, ayaw naman pumasok. Nandoon sila sa pintuan, ayaw na lumabas, ayaw pumasok. Because they are waiting something. Nakuha nyo? Amen. They are waiting something kasi kapag nandun na yung wini-wait natin, then papasok sila bigla. Yes. Tama po ba? Amen. Tama ba? Amen. But ang Diyos, matalino yan, you cannot deceive God. We cannot mock God. Amen po ba? Kaya ang gagawin ng Diyos, patatagalin niya ito. Hanggang sa mainip sila. Hanggang magsawa sila. Amen po ba? Hanggang sa umalis sila. Amen. So yung matitira, yun lamang ang deserving ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga ako tahimik. Nananahimik ako, hindi ko sinasabi. No? Kung kailan, dahil ang Diyos sabi niya, keep silence.
Amen po ba? So, my topic today is about waiting and preparing. Waiting and preparing. God, when preparing is waiting, delaying and preparing. Delaying is not denying. Is God preparing something for you and for me? Amen. Amen po ba? So, sabi ko nga, mabilis sumagot ang mundo. Ngunit hindi ka naman nakakatiyak kung ito ba ay totoo at hindi. Tama? Pero ang Diyos, matagal, pero totoo. Amen. Ba? Bakit parang komplikado, Bishop, yung sinabi mo? Sabi mo, pag nag-pray ka, agad-agad matatanggap mo yung panalangin mo, ay pa ang isang kasugutan. Yes! According to your faith. When you ask God, sabi naman ng Diyos, sabi niya, kung wala kang duda sa iyong puso, pag humingi ka, pinagkaloob na niya. So, ang galing mo, nasa iyo na. Amen pa. Kaya ako, inangkin ko, nasa akin na. Amen po ba? Amen. Hindi lang nila nakikita, pero sa aking puso, nakatago ito ay nangyari na. Amen. At kaya binivisualize ko na, di ba? Kaya nga pinapakita na ng Diyos sa inyo ang mangyayari. Tama po ba? Amen. Hindi niyo napansin niyo, pinapakita na ng Diyos, yung nasa puso ko, pinapakita na ng Diyos ang mangyayari. Hello, are you there? Yes. Kaya nga hindi ka dapat matinag. Hello, sabi nga, makapagbulat po kayo about sa akin sa Book of Mark. Kay Mark. Kilala niyo si Mark? Sabi ni Mateo. Book of Mark. Mark 9. Mark 9, 22 to 24. Nakuha niyo po ba? Amen. Okay, nakuha niyo? 22. Okay. Yes. Makibasa siya. Sino ang nakakakita? Mark 9, 9, verse 22 22. to 24. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Amen. Ulitin ko po siya na. It has often thrown him both into the fire and into the water and destroy him. But if you can do anything, take pity on us and help us. And Jesus said to him, if you can, sabi niya. Kasi sabi nung tatay, kasi yung bata dito, yung sinasaniban siya ng masamang espiritu. Tama ba? Kasi, dito mute siya, bingi siya, no? Yung pala, pipi siya, no? Mute. Then sabi, nag-usap na kami ni Pastor Arman, pag mute ka pala, at pipi ka, at bingi, sinasaniban ka pala ng masamang espiritu. Kasi sinabi ng Biblia Sabi niya So kapag hindi normal, ibig sabihin, pag hindi normal ito, sinasaniban ka nga pala ng masamang espiritu. Ibig sabihin, pwede mong palayasin, pwede gumaling. Tama po ba? So, sabi niya gano'n. Tapos sabi ng tatay, ulitin ko, sabi niya ng verse 22. It has often thrown, sabi niya, into him, both into the fire and into the water, to destroy him. But if you can do anything, take pity on us and help us. And Jesus said to him, if you can, sabi niya, all things are possible to him who believes, sabi niya. So kasi ito nga bata, nasasaliban siya, na masamit na, sabi ng Panginoon, sabi ng tatay sa kanya, kung meron kang magagawa. Sabi niya sa Panginoon, just imagine, sabi niya, ulitin ko, he said to his father, sabi niya, how long, sabi niya, how long has this been happening to him? Kailan pa nangyari ito sa kanya? Doon sa bata. Tama po ba? Kailan ba nangyari ito sa bata? Ang sagot ng tatay, and he said, from his childhood, mula pa nung kanyang pagkabata. Ibig sabihin, pagkasilan niya, nandoon na. Amen po ba? Bingi na siya, pipi na siya. Amen po ba? Pero nakita niyo yung sinabi niya, kung meron kang magagawa. Sabi niya kay Jesus Christ, sabi niya. Then in verse 22, sabi niya
in verse 24, immediately the boy, sabi niya, father cried out and said, I do believe. Help my unbelief. Naniniwala ako. Di ba ganun tayo? Naniniwala tayo, pero meron tayong, dahil sa katagalan, just imagine, bata pa siya. Hindi na siya nakakarinig, hindi na siya nakakapagsalita. So, nainip na yung tatay. Di ba? Sabi ko kanina, sa katagalan ng panahon, sa paghihintay natin, nagkakaroon ka ng unbelief. Even you are believer, talaga, nagkakaroon ka ng hindi pa rin, nagkakaroon ka ng pagdududa. Nagkakaroon ka sa kaisipan mo, yung bang, hindi ka totally na, believer ka eh. Pero dahil sa katagalan ng panahon, totoo ba yan? Ibibigay kaya ng Diyos yan? Amen. Yung pinapanalangin ni Bishop, ibibigay kaya ito? Tama po ba? Amen. Kaya sabi ng tatay, believer siya, I believe. But, sabi niya gano'n, help me to my unbelief. Tulungan mo ako dito sa aking pagdududa. Amen po ba? Tama po ba? Yes. Minsan gano'n dahil sa katagalan, napipigana yung ating pananampalataya dahil sa katagalan nung sa katugunan nung inihintay na asam-asam natin. Yes. Tama po ba? Amen. Nagkakaroon ka ng pagdududa kung totoo ba ito? Ako lang ba to? Kung totoo ba itong ginagawa mo, yung paglilingkod mo, yung inihingi mo, yung panalangin mo. Tama po ba? Amen. I believe, sabi niya, help me. Na dito sa aking pagdududa na matanggal. Amen po ba? But you know, church, dahil sabi ko nga kanina, sa katagalan, napipigana yung pananampalataya. But you need to sit down again and again sa Panginoon. Amen. Hello! Do not listen. Do not listen. Doon sa mga paligid mo. Just focus on God. Sit down again and talk God again. But I tell you, only one thing na pwede kong sabihin dito. When God promised, hindi niya ito binabawi. Amen. Walang bawian. Tama po ba? Amen. Walang bawian sa Diyos. Sinabi niya, dabi niyo yung kanta niyo. Ano yung kanta natin? Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Na ikaw ay pagpapalain niya. Pagpapalain niya. Amen po ba? So sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, nakikita mo, O Diyos, para kung orange na ini-squeeze. Tama ba? Amen. Para tayong orange na ini-squeeze. Iniwan pa nga tayo, no? In and out ang tao. Iniiwan tayo. Wala silang commitment. Wala silang pagpapahalaga. Wala silang pag-ibig sa gawain ng Diyos. Yung gusto lang nila, yung spare time lang nila, doon sila pupunta. Amen. If they have a spare time, kung kailan lang sila maluwag, kung kailan lang sila gusto. Amen. Amen po ba? Alam nyo, sabi ng Diyos, they are not my people. Amen. Amen. Then sabi niya, go ahead, stay, pray. Sabi ko nga, ang sinabi ng Diyos, sinabi mo. Kaya minsan, yung hinihingi natin sa Diyos, or sometimes we are praying millions. Sometimes we are praying promotion. Tagal, di ba? Promotion sa lahat ng bayan, tagal. Minsan, humihingi ka. Kung kaya binigay agad ng Diyos yan. Yes. Kung kaya binigay agad ng Diyos yan, You are right. maraming masisira. Yes. Amen. Amen. Hello, are you there? Yes. Higit sa lahat, ikaw ay masisira. Because you're not yet ready. Yes. Amen po ba? And your surroundings not yet ready. Yes. Amen. You don't know them really. Amen po ba? Kung kahit pa kamag-anak, kahit kapatid mo, kahit pa kaibigan mo siya, hindi mo sila kilala talaga. Amen po ba? Lalo na, sabi nga, do not, ano yan sabi niya? Do not make it yoke to the unbelievers. Huwag kang makipamatok Pamatok sa hindi mo kapamatok. Hello, are you there? Amen. Magiging parehas na kayo. Yes. Na makitid, maiksi, magiging bobo na kayo parehas. Amen. Amen po ba? Wala na yung presensya ng Diyos sa'yo.
Are you there? Amen. Are you ready, people of God? Amen. So, sabi niya, something waiting, no? Sometimes we are waiting very, very long. Mm. Ako magte-10 10 years. years na. 10 years na ako nag-wait. But still, Magti-10 my years na din hope pala. is still on God. I hope. But kapag binigay ng Diyos ito, Amen. I tell you, oh, I'm in the presence of God. Yes, Sabi ng Lord, Hallelujah. just do it. Sabi ng Lord, just do it. Nang pinagpapasalamat ko, ginagawa ng Diyos, tuloy-tuloy. Yes. Darating yung trials, darating yung ano, but God, Never His hands, Mm. papadalo niya. Amen po ba? Amen. So sabi niya, sa very long when we are waiting sa Panginoon. No? Sabi ko nga kanina, pay attention to this. Sabi ko nga kanina, sometimes your surroundings, sometimes you yourself, ourselves, kaya na-hold, kaya na wini-wait tayo ng Diyos. Meron siyang ginagawa, meron siyang pinapakantay, meron siyang gustong gawin sa iyo. Amen po ba? Yes. So, amen po ba? But God said, if you believe, sabi niya, kapag ito, ito yung sinasabi niya, yung napakatagal, pero napipiga, as I said kanina, napipiga na yung pananampalataya mo, napipiga na yung finances mo, napipiga na lahat. Amen po ba? But I'm sure only one thing I can say, sigurado naman tutugunin ng Diyos. Kasi sinabi niya dito sa Mark, di ba? Surely, sabi, tuloy ko siya, sabi niya gano'n, sabi niya, when Jesus saw the crowd, sabi niya, immediately, okay, immediately the boy's mother cried out and said, I do believe, help my unbelief. Tanggalin mo, tulungan mo ako dito sa aking hindi paniniwala, yung pagdududa ko. Remember, but when Jesus saw the crowd was rapidly gathering, He rebuked the unclean spirit, saying to it, you deaf, sabi niya, and mute spirit, I command you, come out of him, and do not enter him again. Amen. Ikaw, masamang espiritu, yung kabingian, yung hindi pa siya, lumayas ka! At kailanman hindi ka nababalik. Balik. You can do that in your problem. Kailanman, huwag ka nang bumalik sa akin. Amen. No, are you there? No, problema! I command you in the name of Jesus, umalis ka sa buhay ko. Kailanman huwag ka nang babalik sa pamilya ko. Amen. Amen po ba? Sa buhay ko. Nakuha niya? Amen. Sabi niya, after crying out, throwing him into the terrible convulsion, it came out, and the boy, sabi niya, became much like a corpse, and most of them said, He's dead. he is dead! But Jesus took him by the hand and lifted But Jesus took him by hand and knees him and he got, hanggang doon lang ako. No, nagkaroon siya ng pandinig at nakapagsalita ang bata. So, ibig sabihin, pinapakita ko dito, pwede niyong utusan ang problemang lumayas in the name of Jesus. Amen. Utusan mo na huwag ka nang bumalik sa buhay ko. Amen po ba? Amen. Hello, are you there? Amen. Alam niyo po, pagkagising ko ng umaga, talagang, dahil ito yung ituturo ko, the devil try to hinder me, yung subukan, sinusubok niya to provoke me, no, he tried to provoke me na magalit ako. Pwede ka magalit, pero hindi ka magkakasala. Magkasala. No, I rebuke yung spirito na ganoon. No, sabi ko, parayahin mo yung kapatid ko sa ganitong spirito, o God. Sabi ko nga, nag-battle ako sa toilet. Sabi ko, parayahin mo ito. Sabi ko nga, Ana, will stand, o God, dito sa salita mo. Sabi ko gano'n. Never, sabi ko gano'n na you hold ako dito sa ganitong sitwasyon. Amen po ba? And the devil will not allow to steal my finances dahil lamang sa gambling. Hello, are you there? No, that's all. Ito yun, no? Ulitin ko, sabi niya, bingi tayo sa Panginoon, tagal-tagal ng tugunin, no? Pero, I tell you, sigurado, Surely. ng Diyos. Surely. Amen. Surely, Amen. He will give. Just wait. Magantay ka lamang. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, the day you pray, the day you receive. Ayan, ulitin ko. The day you pray, the day you receive the answer, the result. Amen po ba? Paano, Bishop? Doon sa pananampalataya. Amen. Amen. Hindi mo nga nakikita, hindi pa naahawakan, but in your faith, no?
na-receive mo na ito Yes. at ito'y mangyayari. Inahanda namin. Amen po ba? God is preparing. Sabi ko nga, God is preparing for us. Amen. So, but from the here to here, sabi ko nga, no, waiting period. No? Mula nang nanalangin ka, ang ano dito is waiting period. Paghihintay. Maghihintay ka para makita mo literally. Amen? Maranasan mo literally. Maghihintay ka. Maghihintay ka. No, magantay tayo. Sometimes, delaying is not denying us itself. Amen. Yung pagdidelay ng Diyos, hindi ibig sabihin wala. Remember, sinabi ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Walang bawian. Amen ba? Panampalataya mo lang ito. No? Amen po ba? Walang doubt. Hindi ka dapat magda-doubt. Ganun ang tingin mo, ganun ang pananampalataya mo sa Diyos, ay pumapalakpak ang Diyos sa iyo. Amen. Tama po ba? Pumapalakpak ang Diyos, tatapusin ng Diyos ang lahat ng kinalalagyan natin. Amen po ba? Yung sitwasyon na napakahirap, gusto-gusto ng Diyos yan. Nakikita ka lang naghihirap na ganyan, tapos tuloy-tuloy ka nananalangin, tuloy-tuloy ka umaasa sa Kanya, tatapusin ng Diyos yan. Amen. Hello, are you there? Amen. Tama po ba? Yung ganito lang tayo, iniwan ka, iniwan ako, iniwan tayo, it's okay as long God is here. Amen po ba? Tapos sabi niya, pumapalakpak, yan ang anak ko, yan ang servant ko. Amen po ba? Walang susuko, hindi sinusukuhan. Amen po ba? My God will going to bring. Makikita mo, I remember this. Yung kay Gideon, alam niyo yung kay Gideon? Yes. Yung Yung inanas. hindi, Gideon. Si Gideon, di ba? Mandirigma si Gideon. Then, sabi niya gano'n. Pakaunti na Sabi niya gano'n, dalhin mo lahat. Sa story, tingnan ninyo, no? Dalhin mo lahat ang mga sundalo mo. Ang kanya sundalo, 10,000 sundalo. So, meron silang laban, no? Meron silang laban na susugod sila Gideon. Pero nangusap ang Diyos. Kasi bakit? Ang mga sundalo nila, ni Gideon, nagyayabang, ay dahil sa akin, kaya nananalo. Tama po ba? Nagyayabang, dahil sa dami natin, dahil sa puwersa natin, kaya nananalo. So, ang Diyos, para hindi magyabang si Gideon, para hindi ako magyabang, no? Ang sabi ng Diyos, why, Gideon, dalhin mo, kasi kinabukasan yun, laban. No? Kaya may laban tayo eh. Spiritual battle, di ba? May spiritual battle tayo. Nakita niyo ito? Pinakita ng Diyos ito. Oy, Gideon! Sabi niya, dalhin mo ang mga sundalo mo! Sa ilog. Doon sa ilog! Kanyang ganun. Di yung ilog, painumin mo sila doon! Maglinya sila doon! Yes. Alo, nakikita niyo, imagine niyo? Amen. Lahat sila naka-uniform! Uminom sila doon! Sabihin mo, uminom sila, sabay-sabay silang uminom! Doon sa ilog. Kapag nagbigay ng instruction ang Diyos, kapag ang mga sundalo mo uminom katulad ng aso, tanggalin mo sila. Huwag mo silang isama sa laban. Dahil sila'y tahol ng tahol. Kakainin ka lang niya. Amen. No! Tama. Ipagkakaluno ka lang niya. Tama po ba? Amen. So, dinala ni Gideon yung kanyang mga sundalo Gamay. sa ilog. Uminom yung marami Gamit na parang aso. Sabi ng Diyos, kapag yung iba uminom na parang, di ba yung aso umiinom, gano'n lang. Dila. Ha? Dinadinidilaan lang. Ang ganda ng revelation Yes. sa akin. Kaya nga tumangtuwa ako. Kaya sabi ko, expect ko na ito nangyayari. Kaya pinapadaan ng Alam Diyos ako natin. dito sa ganito sila. Kapag ang mga nakita mo, bantayan mo, uminom sila, sumalok sila Yes. sa kanyang kamay Amen. at dinala sa bibig, sila ang isama mo Amen. sa laban. Bakit? They know how to take care the blessing, and they know how to respect you, and their loyalty is in you. Amen. Amen po ba? So, ang daming natanggal. 10,000 ang kanyang 300 ang kanyang mga tauhan. Tapos, ang congregation, tatlong congregation na yan. Tapos, ang nangyari, ang naiwan, 300 versus doon sa 10,000. So, paano mangyayari? Nakuha niyo? Paano mangyayari itong laban
iiwan sa'yo. Sila ang magpapanalo sa'yo. Amen. No! So, manalo sila. Bakit pinakita ng Diyos ito? Bakit sinabi ng Diyos? Para hindi magmayabang ang bawat isa. Amen. And they don't, the people, the another 1,000, they don't deserve. Hindi sila tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Because they just serving God because they get something. Yes. But if they don't have something, they leave you. Tama po ba? Amen. Tama? Amen. Iiwan ka. Mm. Doon mo makikilala ang kaibigan. Yes. Doon mo makikilala ang nagmamahal sa'yo. Yes. Doon mo makikilala ang mga workers ng Diyos. Amen. Are you there? Kaya sabi ko, Lilibo, it's okay. As long that we have a pure spirit. Amen. Amen po ba? Yan ang binigay niya. Hindi kasama sa turo ko to, pero binigay ng Diyos ngayon. Amen. Amen po ba? To encourage us. Yes. Waiting and preparing. Just waiting. Just wait. God is preparing. Yes. Amen. Malay nyo bukas. Malay nyo this week. Amen. Tapos narating sila, I don't deserve. At sinabi na rin ng Diyos sa akin, don't waste my blessing to the people that they don't deserve the blessing. Amen. Amen po ba? Yes. O sa ministry, walang kapatid. Nangyari na yan sa akin. Kamag-anak. Walang kamag-anak, walang kaibigan ang ministry. Ministry is ministry. Amen. Amen po ba? Amen. Tutumba ako ng Diyos kapag ginawa ko yun. Yan ang natutunan mo. Amen po ba? So sabi niya, sana ako, Thank you. waiting sa this waiting period this is the preparing, because preparing may ginagawa ang Diyos sa iyo, sa akin, sa sitwasyon, sa simbahan, sa lahat. Amen po ba? Amen. I took 3 things. May kinuha akong tatlong bagay dito na siya aking ituturo. Napakaganda nito. Bahaga pa naman, di ba? Amen. Waiting is about timing. Timing. Timing ng Diyos. Tama? Amen. Waiting is about timing. Let's see about timing. Pakibukas niyo sa Isaiah. Isaiah 60:22. Yes. That penny tissue. 60:22. Isaiah. Waiting is about timing. Timing ng Diyos. Ang Diyos hindi nauuna, hindi nauhuli. Exact time lamang siya. Eksakto ang kanyang oras. Amen po ba? Kaya lang tayo naiinip na halimbawa sa may inihiling natin. Yes. Dahil napipressure tayo. Tama ba? Amen. Ulitin ko, tingnan nyo muna bago nyo basahin yan. Napipressure tayo dahil yung sitwasyon natin ngayon, sitwasyon mo na ngayon, kailangan mag-pray ka bukas eh. Kailangan mo. Kaya napipressure ka. Tama po ba? Amen. Na, tapos nanalangin ka sa Diyos. No? Pero ang Diyos is exact time. Hindi nauuna, hindi nauhuli. Pero kaya lang na parang nauhuli ang Diyos dahil pressure ka. Pero sa totoo, on time ang Diyos. Yes. Amen po ba? Amen. Kaya ako, I stand, sabi ko, Lord, on time ka naman. Yes. On time ka, Lord. Kahit pa sinabi sa akin ng ganito, on time ka, Lord. Amen po ba? Mananayin, I just sit down in front of God and then mag-aantay ako sa Panginoon. Ulitin ko, pressure ka lang. Kaya ang tingin mo, late ang Diyos. Lord, late na tayo Lord, late na tayo. Never na malilate ang Diyos. Lord, never. Eksakto ang Diyos. Amen po ba? Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa body niya. Amen po ba? So, pakibasa siya. Timing yan, no? Timing. Isaiah 60:22 po. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, and it's time. I will do this week. Oh, ano sabi niya? Sige, ulitin mo nga. Tagalog na mas mali. I am the Lord. I am the Lord. In its time, I will do O sige, maliwanag. I am the Lord in its time, and I will do it swiftly. Gagawin kong mabilis. Sabi niya, di ba? Mabilis talagang, yung pag sinabi mong swiftly, mabilis. No, gagawin ng Diyos, mabilis. I am the Lord, swiftly
kanyang ganon. It's time, sabi niya, nasa tamang panahon, nasa tamang oras ang Diyos. At pag ito gagawin ng Diyos, gagawin niya lahat ito. Minsanan. Amen. Kaya nga, we don't know. Look at me, leader. No, we don't know. Bukas, sa makalawa, but keep waiting sa Diyos. Keep trusting. Habang naghahantay tayo, ano gagawin natin? Pray and work sa Panginoon. And then God, He will, the things that we cannot do, God will do it. Amen. Yung bagay na hindi natin natapos, ang Diyos natapusin niya. Ang one day mo, tandaan nito, look at me. Ang one day mo, may bagay kang dapat tapusin, hindi mo natapos, hindi na sa iyo yan. Yes! Sa Diyos na God yan. is in control. Amen po ba? So matulog kang payapa, Amen. tama, Sister Myra? Until now, nasa employer ka pa. Di ba? Tama ba? Yan na sinasabi ko sa iyo. Wala naman nangyari, pero still, nandiyan ka pa rin. Di ba? Yes. So lahat ng bagay na yun, kasi ang gusto natin, yung bagay na gusto natin mangyari, yun ang mangyari. Amen. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng order. Is an order ang Diyos. So lahat ng bagay, ilalagay niya sa order. Iayusin ng Diyos. Hindi lang doon sa kaparaanan mo. Doon sa kaparaanan niya, alam mo na tinuturo ng Diyos sa atin, magkaroon kapayapaan. I'm trusting God. Yes. Amen ba? So, yun ang inaano ng Diyos sa atin, yung huwag yung ipilit natin sa Diyos, yung gusto natin yun ang ipilit natin sa Diyos. Alam ng Diyos, mapapahamak ka doon. Ang hintayin mo, yung gagawin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo? Amen. So, ito yung bagay na kaya nga sabi niya, exact time ang Diyos. Kaya ito yung sabi ko nga Lord, o nga naman, gusto natin ang mangyari, ang masunod. Bakit tinawag pa natin siyang Diyos? Alam ng Diyos kung ano ang dapat na gawin niya. Ipagkatiwala mo sa Kanya. And then makikita mo, every day in your life, there's miracle. There's miracle. Di ba milagro nandiyan ka pa sa amo mo? Amen. Di ba milagro na nabubuhay pa tayo? Yes. Amen. Kahit anong hirap na pinagdadaanan natin, still, may lakas pa tayo. Amen ba? Ito yung gusto ng Diyos na ma-appreciate natin yung mabagay na ginagawa niya. Amen. Amen po ba? So, ito. Next, ano sabi niya? Pakibasa niya. Swiftly, sabi niya, no? Gagawin ko. Gagawin niya. Gagawin ko. Amen po ba? Sabi ko nga, hindi ang Diyos nauhuli. Hindi siya nauuna. Is on time. No? Napipressure lang tayo dahil kailangan mo na ngayon. Tama! Kailangan mo na ngayon. Pinipressure ka lang ng pangangailangan mo. Amen. Tama! Kasi gusto mo, yun ang mangyari. Pero yung gusto ng Diyos, iba ang mangyari pagkatiwala mo sa Diyos. Yes. Alam ng Lord. Hindi mo alam ikakalaya mo pala yan. Amen po ba? Alam ng Lord. Amen po ba? Si Bishop, akala mo hindi siya. Nag-aalala ako, pero when I come to my senses, pag nawawala yung aking senses, pero when I come to God, papaalala ng Diyos for how many times? Yes. In how many years na ako sa ministry, never ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Yes! Nandyan ako sa trials. Maraming pagsubok. Yung pagsubok mo hanggang dyan, ako, eto na lang ang natitira. Amen po ba? Eto na lang. Pero still, ang Diyos, pinagkakatiwalaan ko ang Diyos. Still, nandyan tayo. Amen po ba? Yes, we're still laughing. Amen. Amen po ba? Because the Spirit of God, no? Yung nasa atin, yun ang pag-asa natin. Sila konting ba kung mabasa lang sila, sabi sa akin nung kilala ko, ayoko makabasa ng stress. Ay, iwasan mo ba yung stress? Sabi ko baka, ano po? Baka ano ka? Hello, are you there? Yes. Huwag mo ba makabasa ng stress? Kaduwagan sa Panginoon. Okay, number 2, sabi niya, waiting about stress. Waiting about stress. Stress. Kalakasan. Amen po ba? Bakit ka na waiting about stress? No, Isaiah 40:31. No, habang ikaw ay nag-aantay, habang tayo ay nag-aantay,
sabi niya nga, hindi tayo nagkaantay ng nagko-complain. Tama ba? Yes. Huwag ka magantay na nagko-complain ka. Kasi bakit? If you are murmuring, complaining habang nag-aantay ka, nakakapagod. Amen. Tama ba yun? Tama, Pastor Abed? Nakaka-dry nga, nakakapagod, nakakabagod, nakakayamot, nakakapangit. Amen po ba? Nakakarami ng wrinkles. Amen po ba? Kaya kahit anong takpan mo ang mukha mo, kapag bagot na bagot ka, nalalabas at lalabas yan. Amen po ba? Sabi niya, waiting, na habang ikaw ay nag-wait, do not make murmuring. Yes. Huwag kang mag-complain. Huwag kang Yes. complain ng complain. Trabaho ako ng trabaho dito. Nakadisgrasya ka pa ng gamit ng amo mo. Bayaran mo pa yan. Pero kung nag-aantay ka, take this joy. No? Pray and ask God and trust God. Yes. Then, alam mo may gagawin. Lord, may gagawin ka na naman. Ang sitwasyon natin. Always include God. Habang nag-aantay ka, no, focus on God. Kasi bakit? When we focus on God, na lumalakas ka. Tama? Basahin mo. Isaiah 40, Yes. 31. Ano sabi niya? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Ano sabi niya? Habang ikay nag-aantay sa Diyos, focus on Him. Sabi, God will renew. Our hope is in God. God will renew our strength, our hope. Amen po ba? Hello? Hindi nag-aantay ka, pagod ka, nagmumura ka na yan, kung ano-ano na yun, napag-initan mo ang lahat mga surroundings mo. Siya kasi, kasalanan kasi dito. Kasalanan ng asawa ko, kasalanan nila, kasalanan ni Bishop, kasalanan na ako. Amen po ba? Nakakabagot. Amen po ba? Pumapangit ka. Amen po ba? Then, ang mangyayari, wala pa rin mangyayari sa'yo. But when we wait on God, focus on God's promise, and you put your hope to God, He will renew our strength. Kasi bakit? Yung faith natin na-stretch out siya. Yung pananampalataya mo, umaandar ito. Nakukultivate yung pananampalataya natin. Amen. Are you there? Yes. Amen. Nakukultivate ang pananampalataya natin dito. At alam mo nyo? And number 3 is about purpose. Purpose. Waiting, sabi niya ganon, waiting is about purpose. Ano ba purpose ng paghihintay? Tandaan ninyo, no? Na purpose, waiting period is a time of cultivating our faith, no? Yung pananampalataya natin. Cultivating our faith. Pag you are, sino yung farmer dito? Yung pamilya. Amen. Alam mo, pag nag-cultivate yung nag-aararo, di ba? Pagkatapos nag-aararo, ang nilalagay? Hindi ko siya alam. Yung abono po. Abono, nilalagyan ng abono, ibig sabihin fertilizer, di ba? So when we are cultivating, God is cultivating our faith. When we are cultivating our faith, ito ay nilalagyan ng fertilizer. Yes. When we have the fertilizer already in our faith, when we are cultivating, tumataba ito. Tama mo ba? Amen. Lumalalim ito. Tama mo ba? Kaya nga dapat makikita mo ang isang Kristiyano na hindi talunan, laging nakukultivate. Kaya yung problema, pampataba yan. Because you are waiting. Amen po ba? Kinukultivate ang pananampalataya mo, ang blessing mo, ang hope mo sa Panginoon. Kinukultivate ito. Ito yung fertilizer ng iyong pananampalataya. Hello, amen? Kaya alam niyo bakit tinuturo ito? Kasi pagdating ng panahon, malapit naman na wala ng Biblia eh. Kaya tandaan nyo itong tinuturo ito. Pag dumating, nandito na, actually nandito yun, nakita nyo naman ang mundo ay sa demonyo na lahat ang gawa. No? Kaya naaagaw na ang mga Kristiyano ng mundo. Nawawala na sila ng panahon sa makinig ng salita ng Diyos dahil ayaw ng demonyo na rinig mo ang salita ng Diyos dahil ito ang maging sandata mo. Amen. Ito yung maging gabay mo pagdating ng panahon. Pahirap ng pahirap ang mundo. Yes. Pag dumating ang panahon, walang pera na yan. Kung wala kang tatak ng 666.
wala yung isang sweldo mo, isang tinapay. Mabuti kung may mabili ka pang tinapay. No? Kung wala kang tatak, wala kang mabibili. Pero are you there? So, kaya nga, bakit pinapaturo ng Diyos ito? Para ikaw ay tumatag sa pananampalataya mo. Hindi mo ibenta. Hindi mo i-compromise ang iyong pananampalataya. Yes. Sanay ka na doon sa hirap. Sanay mo na, alam mo na kung paano ka kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Are you there? Yes. So ito yun, kinukultivate. Sabi nga, the purpose here, bakit tayo nag-wait? To cultivate our faith. Amen. Malagyan ng fertilizer ang ating pananampalataya. No? And purpose nito, para ito, ma-serve mo, magamit mo ang pananampalataya mo sa ayon doon sa kagustuhan ng kalooban ng Diyos. Amen. You can serve your faith, you can serve this waiting, yung purpose na ito, magamit sa ayos. Amen po ba? Are you there? Yes. So ito yun, para makita natin kung ano, para makita mo kung anong purpose ng waiting. Para makita mo kung anong purpose na ito yung sa buhay mo. Tama? Kasi kung lagi ka lang pa baby, konting ano lang, may narinig ka lang, ayaw mo na, lalarga ka na. Ito yung madaling madagit ng demonyo. Ito yung madaling mabili ng demonyo. Are you there? Amen. Yung konti lang na pagsabihin, aalis na sila ng simbahan. Abay, kaya nga, salita ng Diyos is correcting, teaching, and rebuking. Amen. Amen po ba? Ayoko naman managot, ikaw ay dumating ang Panginoon, hindi ka masama. So, kailangan ngayon pa lamang ma-review na tayo, maturuan na tayo para alam natin kung ano ang tama. Mali. Yes. Eh, mga yun, ayaw nila. Gusto nila yung inihimas-himas, yung baby lagi, sisa. No, ako may sinabihan ako talaga sa... May sinabihan ako kagabi. Kung puro pera na lang ang iniisip mo, ang thinking mo sa akin, na punta ka dito, parang babayaran kita, huwag na. No, hindi din yun ang kalooban ng Diyos. Kaya pag dumating ang demonyo, tangay sila. Kaya wala pa nga ang demonyo, tangay na sila. Hello, are you there? Amen. So, kailangan saktan mo siya. Then, makikita mo ay para sa Diyos siya. Amen po ba? Amen. Eh, bisa mo na akong pumasahin. Wala akong ganito eh. Abay, lagi na lang ba? Tama po ba? Isa, okay. Pangalawa, okay. But more than that, hindi na okay. Siya samantalahin ka na. Anong tingin mo sa Diyos? Amen po ba? Amen. Sabi ko, kahit tatatlo lang kami. Puro naman. Amen. Amen po ba? So, ano sabi niya? Makita mo kung anong purpose. Amen? Makita niyo na kung anong purpose natin. Okay, so, waiting period is to design, to shape our character, increase our faith, and cultivate our patience. Amen. Ulitin ko. Ano yung waiting? Waiting period is to design, to shape our character, no? Increase our faith, And cultivate our patience. No, yung tinuro ko, no? Kinukultivate yung patience, yung character natin, sinishape ang character natin, no? Yung patience natin, amen po, yung patience natin paghihintay ng matagal. Amen po ba? Yung paghihintay, kinukultivate ito. Sinishape ng Diyos ito. Dahil ayaw ng Diyos na masira tayo. Patience, sabi nga, yung patience, ano ba yung, sino may patience dito? Amen. Yan natin. Siya. Alam niyo, magandang example dito si Joseph. Yes. Kilala niyo si Joseph, no? Yung patience niya, napakaganda. Amen. Dito, si Joseph kasi bata pa siya. Yung the dreamer, no? Yung patience na dito na exercise. Basahin niyo sa Genesis, no? Yung kay Joseph. Yung story ni Joseph. Magbasa po kayo ng Biblia, makita niyo yung mga karakter na ito na ituturo ko ngayon. Hindi ko na sa babasahin kasi pag binasa ko yan, matagal. Story yan eh. Ngayon, mayroon tayong 3 story. Yung kanina, warm up lang yan. Okay. So, si Joseph, no? Ang number 1 dito is patience at tinuro ng Diyos. Di ba? Bata pa si Joseph,
Ano ko lang siya. Bata pa si Joseph paborito na siya ng tatay niya si Jacob. Tama? Paborito siya, bunso siyang anak. Mahal na mahal siya ng kanyang tatay. So ginawa siya ng coat na iba-ibang kulay. No? Then pinagmayabang niya. Since bata siya, pero sabi nga ng Lord you're not yet in the womb of your parent, of your mother, God called you already. Yes. God separates you already. God anoints you already. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa iyo. Amen po ba? So, si Joseph, bata pa siya, nakita na niya sa kanyang ginawa siya ng coat. And then sabi ng Joseph sa kanyang mga kapatid, kumakain sila. Then, lumabas siya, kanya, ginawa ng tatay ito sa akin. So, pinagyabang niya. Pinagyabang niya sa kanyang mga kapatid. Ang ganda-ganda, ginawa ng tatay para sa akin. So, pinagyabang niya ito. So, si Joseph, dahil bata siya, meron siyang karakter na, proud siya masyado, no? Pinagyabang niya, arrogant. Meron siyang pagka-arrogant spirit. So, pinagyabang niya ito sa kanyang kapatid. Then, sunod na araw, nagalit yung mga kapatid niya, siyempre seros. Sunod na araw, nanaginip siya. Nagpakita ang Diyos ng pangitahin sa kanya. Kaya yung panaginip mo, Sismay, pangitahin yan ng Diyos sa gawain. No? Sabi nga, there is hope. Kaya lagi mong ipag-pray yun. Sa iyo pinakita ng Diyos. So, nagpakita ang Diyos ng pangitahin kay Joseph. Sabi niya, kasi ang pangitahin na pinakita ng Diyos, kumukuha siya, naggagapas siya ng trigo. Tama ba yan? Trigo? Then, ang mga trigo, yumuko sa kanya. Nag-bow down sa kanya. Then, lumabas siya. Kumakain na naman sila. Kayo, nanaginip ako. Kanyang ganon. Nanaginip ako. Kayo lahat, ng kapatid, yuyuko kayo sa akin. Nagalit ang mga kapatid niya. Tama? Maliit lang na bata, yuyukuin ka. Ayaw, hindi matanggap. Tama ba? Kaya hindi nila matanggap. Later on, makikita nila anong gagawin ng Diyos sa buhay ko. Talaga sila. Yuyuko sila. Diba po? Sabi niya, nagalit ang mga kapatid niya. Ang ginawa ng mga kapatid niya, lilinlang si Joseph dahil bata siya. Dinala nila sa bukid, no? Sa laot. At hinulog nila sa balon. At pagkahulog ng balon, dinala nila yung jacket, yung ginawa ng coat sa tatay niya, wala na. Dilagyan dugo-dugo. Nawala na si Joy. Yung sunod na araw, lumaga na naman, ibinenta siya. Tama po ba? Imagine, may plano ang Diyos sa kanya. Yung purpose ng Diyos sa kanya, ibinenta siya. Nung naibenta siya, lumaki siya doon kay Potiphar. No, yung hari. Sa madalit salita, naglingkod. Sinidyus siya. Ni asawa ni Potiphar. Bathsheba. No, ano pangalan ng Bathsheba. Bathsheba? Bathsheba ba? Sinidyus siya. Nung nasa Diyos siya, hindi naman niya pinatulan. Kay David yata yung Oo, hindi si Bathsheba. Bathsheba. Hindi si Bathsheba. Kapasa niya. Kay David pala yun. Listen to this. No, nung sinidyus siya, siguro pero si David, si Joseph hindi niya pinatulan Yung asawa niya, yung asawa ni Potiphar, sabi niya, ang asawa mo nagtiwala sa akin. Kaya hindi niya dudungisan. So, sa madalit salita, hindi yun ang point ko So, yung asawa ni Potiphar, nagalit. Siyempre, nagnasa siya kay Joseph. Hindi siya pinagbigyan. Meron siyang scarf. Yung asawa niya, nahila. Eto nga, sinagsumbong siya sa hari. Eto sabi niya, ninanasa niya, ni-rape ako. Pero sabi niya, hindi nangyari. Tapos, ang ginawa ng hari, pinakulong si Joseph. To make the story short. Pero hanggang nasa kulungan siya, he never stopped. Hindi siya, kahit nandoon na siya sa kulungan, hindi siya tumigil sa Panginoon. Nag-interpret pa rin siya sa mga dreams ng mga nandoon. So doon, unti-unti nare-refine yung ugali ni Joseph. Nagkaroon siya ng patience. Nagantay siya na mangyari yung panaginip niya. So from there, no? Sabi niya nakalimutan, sabi niya gano'n, yung in-interpret niya,
ng panaginip. Pinatawag siya ng hari. Sabi ni Joseph sa kanya, pag ikaw ay nandoon na, alalahanin mo naman ako, sabihin mo sa hari. Sabi niya nga. Pero nakalimutan si Joseph. Naalala na lang siya nung meron na namang ang hari may gustong ipa-interpret. Wala silang nakita na magandang mag-interpret. Naalala nung gumagawang tinapay na yun, si Joseph nasa kulungan. Sinabi niya, meron pong nakakulong doon. Sabi niya ganun. In-interpret niya yung panaginip ko. Siya ang nangyari. Pinatawag siya. So sa madalit, you see, because God is with him, no? Hindi siya na-refine na yung character niya. Pinagpapala ng Diyos yung gawa ni Joseph. Amen. No? He blessed the work of his hands. Pinatawag siya ng gobernador, ng hari, si Joseph, at ginawa siya, in-interpret niya, nang in-interpret ang mga panaginip ng hari, until na ginawa siyang gobernador. Amen. Just imagine, Amen. from there to here, ginawa siyang gobernador. So, bakit nangyari ito? Kasi alam ng Lord eh. So, nangyari ito, magkakaroon na naman ng tagutom doon sa lugar ni Joseph. So, nangyari sa madalit salita, nagkaroon ng tagutom. Si Joseph ay gobernador na. Dumating ang kanyang mga kapatid. Amen. Kailangan ng makain. Si Joseph na yung namamahala sa kaban. No? Pinakain niya ito. Pero wala siyang sinumbat. Ha? Di ba sinabi ko sa inyo, kung tayo lang yun, susumbat na. Manunumbat na tayo. Di ba sinabi ko sa inyo, yuyuko kayo sa akin pagdating ng panahon? Pero Joseph, never. Wala siyang sinabi. Amen po ba? Na-refine yung kanyang patience. Na-refine ang kanyang character. Amen po ba? Amen. So, nangyari yung panaginip niya. Nag-wait si Joseph until na nangyari ito. Bakit? Ang Diyos, ang purpose ng Diyos sa buhay ni Joseph, siya'y gagamitin ng pagpapala. Amen. Tama? So, nakakain. Nag-release ng pagkain doon sa bayan ni Joseph. Amen. Amen po ba? So, ito yung purpose, ito yung na-refine. Yung niya, kaya sabi ko, ito yung magandang halimbawa yung sa patience si Joseph. Nakuha nyo? Amen. Nagantay. Kaya magantay. Sabi ni Joseph, you meant it for bad, but God meant it for good. Amen. Totoo yun eh. Ang pakay ng kanyang mga kapatid, makasama siya, pero ang Diyos, Mabuti. mapabuti siya. Amen. Amen po ba? Kaya, the thought and the ways of God is higher than our thought and our ways. Yes. Kaya tiwala lang, kapatid. Amen po ba? Tiwala lang, may gagawin ng Diyos. Sabi nga niya kanina, everything is possible for those who believe in Him. Amen? So, eto pa, waiting period is preparing yung sitwasyon. Yung sitwasyon na your surroundings. Baka ikaw okay ka na. But your surroundings, yung mga kasama mo, baka hindi pa sila okay. Amen po ba? Amen. Baka inihahanda pa lang ng Diyos yung mga kasama mo. No? Ikaw okay ka na eh. Okay na. Ako, nakakatiyak ako, okay na. Amen. Pero ang Diyos, inihahanda niya yung mga kasama mo kung kaya, kung okay na ba sila. Yes. Amen po ba? Kung nandun na yung loyalty, kung nandun na yung katapatan, kung nandun na yung ano ng mga kasama mo. At minsan, yung circumstances, ginagamit ng Diyos, at yung mga minsan tatanggalin ng Diyos yan. Amen. Sabi ko nga kanina yung kay Gideon. Tama? Amen. Yan na, tatanggalin ng Diyos yan. Amen? Sabi nga, isang example dito, malapit na matapos, yung kay David. Si David, di ba? Si David. Si David, maliit din yan. Tama? Pero, inanoid siya ng Diyos, ng hari. Pero kasi, yung sitwasyon, hindi pa siya pwedeng maging hari dahil hari pa si King Saul. Pero inanoid na si David. Kaya nagantay pa rin si David. Doon sa tamang panahon,
Kasi that time, mismo ang kapatid ni David, mga kapamilya niya, hindi naniniwala. Bata lang yan. Paano magiging hari yan? Amen po ba? Amen. So dumating yung time, si King Saul, nagkaroon niya selos kay David. So kinuha niya, pinapagugutan ng ulo, si David nagtago. Pero remember, na-anoint yan. Yes. No, in-anoint yan. Sabi nga, touch not my anointed one. Amen. Tama po ba? Huwag ka magsalita, huwag ka lumaban sa aking in-anoint. Yes. Remember, ganyan. So, nagtago si David sa cave. No? So, doon din, may cave. Si David, mismo pamilya niya, hindi sumusunod sa kanya. Hindi naniniwala sa kanya. So, wala siya pang alay. Ibig sabihin, wala pa siyang kasama. Paano siya magiging hari? Tama? At saka yung sitwasyon, si King Saul pa ang hari. Paano siya uupo bilang hari? So, anong nangyari? Nagtago si David muna. So, doon sa cave, yung mga tao, nagtago din sila doon. So, ito yung purpose ng Diyos. So, nakita nila, sa tagal nila nagkakasama doon sa tunnel, doon sa cave, ginawa nilang leader si David. Tama? Ginawa nilang leader si David. So, nung ginawa nilang leader si David, minsan, eto, sabi ni David, ang sarap uminom ng tubig doon sa, yung tubig kasi niya, yung balon na yun, doon sa forefather niya. Yung balon na yun, matamis ang tubig. Pero kasi yung balon na yun, hindi ka basta makakakuha kasi sinakop ng mga mandirigma. So, hindi sila makapasok. So, narinig nila ang kanilang leader, gustong uminom doon sa masarap na tubig. Ang ginawa nila, tumakas sila at kumuha ng tubig. You see, anong pinapakita ko dito? Narinig lang nila na gustong uminom ni David. Ang ginawa nila, dahil loyal sila, dahil nandun na yung support nila, sumugod sila doon para makakuha lamang ng tubig. Ibig sabihin, ang pinupoint ko din, para makakuha ng tubig at makainom si David, yung dinidesign ni David, mapangyari. So, ang pinupoint ko dito, na-develop na ang kanyang mga leader, ang kanyang mga sundalo, na ang kanyang inaakupan, no? Yung gusto na lang sa tunnel, nandun na yung loyalty. Ano kaya, church? Alam niyo ngayon pinagdadaanan ng simbahan, ng leader niyo. Ano kaya kayo? Nandun ba? Katulad ng mga sundalo. Kaya sabi bago ibigay ng Diyos itong inaasam-asam ng leader niyo, makita muna kayo Amen. ng Diyos kung nandun na kayo sa loyalty. Amen. Amen po ba? So, nung makita nila yun, nakainom si David, at sa madaling salita, si David, lumaban na siya. Lumabas na siya, nakipagdigmaan, at nakita ng mga, nagkaroon na siya ng allies, ng group, nakita nila, magiting na mandirigma si David. Amen. Hindi sumusuko. Sumuko ba ako? No. Amen. Hindi ko kayo iniwan. Amen. Amen po ba? So, nakita nila. Kaya ang sabi ng mga nandoon sa palasyo, doon sa kay Haring Saul, sila mismo nakita nila na magaling mandirigma si David. Wala sa laki. Maliit lang si David eh. Ngayon sabi, kay Saul, 1,000 lang ang napatay. Kinanta nila yun eh. Kay David, 10,000 na napatay. So, napikon si Saul. Napikon si Saul. Kaya doon, itinatag nilang leader. Okay na ang surroundings. Okay na ang tao. Okay na ang panahon. Kaya siya ang naging hari. Hello, are you there? Nakuha niyo? Patience. Amen po ba? So, ito yung waiting natin. No? Ito yung waiting natin na yung God prepare yung circumstances, yung surroundings, ikaw kaya inihahanda, yung mga tao mo inihahanda kung okay na sila. Okay? Last one. Waiting period, God teach us yung total dependence and trust to Him. Amen.
Waiting, God teaches us the total dependence to Him and trust Him. Amen po ba? Ang isang magandang example dito, si Abraham. Tama? Amen. Si Abraham, si Joseph, 13 years bago nangyari ito. Tama? Kay Abraham, 25 years bago nangyari yung sinabi ng Diyos. Pero sinabi ng Diyos. Sinabi ng Okay, sabi niya, trust Him. Depende, yung nakadepende ka sa Diyos and trust Him. Ito yung tinuturo ng Diyos kay Abraham, sa atin. So, Abraham, 25 years bago nangyari yung pinangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, matanda na si Abraham noon, magkakaanak ka. Kanyang ganun. So, ang tagal, 25 years siya nagantay. Amen. Ako, Lord, 8 years. Pero malapit na, hindi mo aabot na yung Yes. Tapos na, ito na. Tapos na ako. Amen po ba? Dahil sabi ng Lord kay Abraham, magkakaanak ka. Matanda na si Sarah, matanda na si Abraham. Pero, he depends on God and trust God. Dalawa niyo din. Nagtiwala siya. Wala ka naman. Nagtiwala siya sa Diyos. Amen po ba? Nagtiwala siya sa Diyos. Amen. So, nagtiwala siya sa Diyos, no? Nagtiwala siya sa Diyos. Nangyari, nagkaroon siya ng Isaac. Isang anak, si Isaac. Amen po ba? Amen. So, nung nagkaroon, to make the story short, nagkaroon siya ng Isaac. Mahal na mahal. Pinangako ng Diyos, ito magkakaanak ka. Kaanak siya, si Isaac. Dumating yung panahon. Sabi ng Diyos, kay Abraham, ialay mo, ihandog ko sa akin, yung anak mo. Anong ginawa ng Isaac ni Abraham? Nagtiwala siya sa Diyos. Amen. So, he depends on the dependence to God and he trusts God. Nagtiwala siya sa Diyos. Madaling araw, ginising niya si Isaac. Halika na. Kanya na, punta tayo doon sa mundo. Yeah. Sabi, mag-aalay tayo. Offering. Then, habang naglalakad sila, dala-dala yung pagkakoy, habang naglalakad sila, nagtanong si Isaac, asa tayo? Asa nang iaalay natin? God will provide. Amen. Ano po ba? So, di ba nakita mo dito, yung attitude ni Abraham, Amen. nakadepende siya sa Diyos. And he trusts God. Amen. Totally. And he trusts God. So, it's a church. Sabi niya, God will provide. So, ang ano lang natin dito, yung willingness natin. Hello? Amen. Yung willingness natin sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi yung sasabihin natin, Lord, wala eh. Gumawa ka muna bago gumawa ang Diyos. Kumilos ka muna bago siya tinitignan lang ng Diyos yung ating attitude. Yes. So, tinignan niya si Abraham kung susunod siya. Sumunod siya, the obedience. Sumunod siya. Hindi naman inayaan ng Diyos. Nasaktan niya yung kanyang anak. Amen. Mismo that time, meron tumatakbong ram. At yun ang inialay niya. Yun ang kinuha niya at inalay niya. Hindi, nung ilinagay na niya, yung anak niya doon, iaalay na niya. Sabi ng anghel, do not touch, huwag mo saktan ang iyong anak. Then, nakita niya, may tumatakbong, di ba, God provide? No, nakita niya, may tumatakbong ram doon. At yun ang kinuha, kinalagay niya si Isaac, at yun ang inalay niya. Amen. So, kailangan lang, kapatid, Pastora Craig, Pastora Malu, Pastora Beth, Jane, lahat kayo, kailangan lang may gagawin kayo. Mismo ang Diyos ay kikilos siya. Amen. Kaya nga sabi nga, magkaroon ka ng seed, then makita mo ang baka ang Diyos. Kapatid, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang malungkot. Huwag kang Huwag malungkot. kang malungkot. Huwag kang mag-cast down. Yes. Tira. Cast down. Never ang Diyos papabayaan ka. Amen. Tira, kapatid. Ako, I encourage myself while I'm teaching, while I'm studying this and I listen to God.
Yung kay Gideon ang nakapagbigay sa akin ng malaking encouragement sa akin. Tinanggal ng Diyos lahat. Minsan tatanggalin ng Diyos sa buhay mo yung mga bara, yung mga nakabara sa buhay mo, na yan yung sanhi ng tagumpay mo. Amen. Amen po ba? Naakala mo minsan kasi nakarely ka sa kanila, minsan nakadepende ka sa nila, akala mo, for how many years? Na ako'y tumutugtog? For how many years? Na tayo lang? But God never. Na doon pa nga tayo nagtutuwa. Amen. Why? Because we are serving truly, totoo sa Diyos, without asking money, without asking anything. As I said kanina, your work, your ministry, yung tinatagawa natin, your prayer, your giving, your sacrifice is not wasted to God. Amen. He's not wasted to God. Lahat ng ito is not wasted to God. Itong ginagawa is not wasted to God. Amen po ba? So ito, I encourage you. Stand up and praise. Let the living God gagawa sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Makikita mo, mamamangka ka kung anong gagawin na. Let's all rise up, church. Hallelujah.